Ano ang kaya mong itaya kapalit ng kasikatan? Sa ngalan ng karera at musika, hanggang saan ka handang lumaban? At kung unti-unti nang nawawala ang buhay na minsan mo lamang pinapangarap, handa ka bang gumawa ng kasalanang kailanman ay hindi mo na mababawi pa? Ito ang madilim na tanong sa likod ng kasong ating tatalakayin sa videong ito. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Noong Setyembre 2025, nagulantang ang buong Amerika matapos matagpuan ng mga otoridad ang naaagnas at pira-pirasong bahagi ng katawan ng isang dalagita sa likod ng isang Tesla na naka-impound sa Los Angeles, California. Ang sasakyan ay nakarehistro sa Texas sa pangalan ng multi-platinum singer na si David Anthony Burke, ang artist sa likod ng kantang Romantic Homicide. Kilala si David online dahil sa milyon-milyon niyang followers at listeners. Mayroon itong 2 million followers sa Instagram at 40 million listeners sa Spotify. Siya ay nasa gitna ng kanyang world tour nang madiskubre ng mga pulis ang bangkay sa trunk ng kanyang sasakyan. Ang dalagitang natagpuan ay si Celeste Rivas Hernandez. Ayon sa mga ulat, 14 na buwan na itong nawawala matapos umanong maglayas sa kanilang bahay bago tuluyang matagpuan sa loob ng sasakyan ng singer. Pinaniniwalaan din ng mga investigador na ilang linggo o posibleng ilang buwan nang naroon ang labi bago pa ito nadiskubre. Habang sinusuri ng mga otoridad ang kanilang koneksyon, muling umingay online ang ilang larawan at videos nila Celeste at David. Kapansin-pansin ang magkapareho nilang tattoo sa daliri na may nakasulat na "Shh", tila simbolo ng isang lihim na relasyon na ayaw nilang malaman ng iba. Sa una, hindi malinaw kung ano talaga ang ugnayan ng minor de edad at ng singer. Ngunit, habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabunyag kung ano nga ba ang tunay na papel ni David sa buhay ni Celeste. Sino nga ba si Celeste? At ano ang tunay na koneksyon niya sa sikat na singer na si David? Paano nauwi sa isang brutal at kontrobersyal na kaso ang relasyon ng dalagita at ng artist na hinahangaan ng milyon-milyong fans sa buong mundo? Samahan niyo akong balikan ang madilim na kwento sa likod ng pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez, isang kaso na di umano ay nabalot ng lihim, impluwensya at kasikatan. Paalala lamang, patuloy pa ring iniimbestigahan ang kasong ito. At sa ngayon, si David Anthony Burke ay itinuturing pa ring inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. Bago tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa inyong suporta at suggestions. At kung mayroon pa kayong ibang kaso na nais nyong makover natin dito sa channel, i-comment nyo lamang sa baba at susubukan nating maisama iyon sa mga susunod nating videos. At ngayon, tatalakayin na natin ang kaso ni David Burke sa videong ito. Noong July 2022, inilabas ni David ang kantang Romantic Homicide. Ang awiting tuluyang nagbukas ng pinto sa kanyang kasikatan. Isa sa mga pinakatumatak na linya nito ay, "In the back of my mind, you died, and I didn't even cry, not a single tear." Dahil sa emosyonal at madilim nitong tema, mabilis itong nag-viral sa TikTok at iba't ibang social media platforms. Hindi nagtagal, naging multi-platinum hit ang kanta
at kinilala si David bilang isa sa mga pinakasumikat na batang artist ng kanyang henerasyon. Ipinanganak si David Anthony Burke noong March 28, 2005 sa Queens. Ang kanyang mga magulang ay sina Dawood at Colleen Burke at siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki si David sa isang konserbatibo at relihiyosong Christian family. Bata pa lamang sila ay aktibo na silang nagsisimba at malaking bahagi ng kanilang buhay ang pananampalataya. Habang lumalaki, unti-unting nahubog ang talento ni David sa musika. Sumali siya sa choir ng kanilang simbahan, ngunit bukod sa pagkanta, siya rin ang tumutugtog ng piano tuwing church services. Doon nagsimulang mapansin ang kanyang husay sa musika. Isang talento na kalaunan ay magdadala sa kanya sa mundo ng kasikatan at milyon-milyong tagahanga. Dahil sa mahigpit na paniniwala ng kanyang mga magulang sa mga aral ng kanilang simbahan, ipinagbabawal kina David at sa kanyang mga kapatid ang pakikinig sa secular music. Tanging gospel songs lamang ang maaari nilang pakinggan habang lumalaki. Ngunit bukod sa musika, marami ring ibang interes si David noong bata pa siya. Nahilig siya sa gymnastics at parkour. Pagsapit niya ng 13 anyos, mas lumawak pa ang kanyang mga interes. Naging interesado siya sa mga graphic novels at Japanese manga tulad ng Attack on Titan at Demon Slayer. Habang tumatanda, mas lalo rin siyang nahilig sa internet culture at online gaming communities. Noong 2017, naging avid player si David ng Fortnite. Bilang isang homeschooled teenager, dito niya natagpuan ang malaking bahagi ng kanyang social circle at support system. Sa online world siya nagkaroon ng maraming kaibigan at followers. Dito na rin niya sinimulang mag-upload ng gameplay montages sa YouTube gamit ang pangalang Antonio, kung saan unti-unti siyang nakabuo ng sariling audience online. Pagsapit ng 2021, nagsimula namang magsulat si David ng sarili niyang mga kanta. Ayon sa mga ulat, ang kanyang ina mismo ang humikayat sa kanya na gumawa na lamang ng original music dahil palaging nade-demonetize ang kanyang videos kapag gumagamit siya ng mainstream pop at indie songs bilang background music. Dahil dito, kahit milyon ang views ng kanyang content, hindi pa rin siya kumikita ng maayos. Doon isinilang ang isa sa pinakauna niyang kanta na Runaway, na ginawa lamang gamit ang BandLab app sa kanyang iPhone. Mula sa simpleng pag-eeksperimento sa musika, unti-unting nahubog ang kanyang talento bilang songwriter at producer. Taong 2022, nang dumating ang pinakamalaking turning point sa buhay ni David, nilabas niya ang kantang Romantic Homicide, isang awiting inirecord niya sa loob lamang ng closet ng kanyang kapatid na babae. Sa kabila ng simpleng setup, mabilis itong nag-viral sa TikTok dahil sa emosyonal at haunting nitong tunog. Dahil sa matinding online traction, nagkaroon ito ng official release noong July 20, 2022 at agad na sumabog sa music charts. Matapos ang napakalaking breakthrough na ito, pumirma si David sa Darkroom Records at Interscope Records. Ayon sa ilang ulat, nakatanggap umano siya ng humigit kumulang 3 milyong dolyar bilang advance sa kontrata sa edad na 17 pa lamang. Isang patunay kung gaano kalaki ang tiwala ng music industry sa kanyang talento at potensyal. Noon ding taon na iyon, nakilala ni David ang dalagitang si Celeste Rivas Hernandez, na ayon sa mga ulat ay nakilala niya sa pamamagitan ng online game na Fortnite. Sa panahong iyon, 11 taong gulang pa lamang si Celeste habang si David naman ay nasa edad na 16. Hindi pa malinaw kung paano eksaktong nagsimula ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Gayunpaman, ayon sa mga lumabas na artikulo at online reports, pinaniniwalaang nagsimulang magkaroon ng sexual na relasyon ang dalawa noong 2023, panahon kung kailan tinatayang 12 o 13 anyos pa lamang si Celeste. Habang tumatagal, mas lalong nagiging palaisipan sa mga investigador
at sa publiko kung paano nauwi ang kanilang koneksyon sa isang kasong kalaunan ay yayanig sa buong entertainment industry. Ipinanganak si Celeste Abigail Rivas Hernandez noong September 7, 2010. Nagmula sa El Salvador ang kanyang mga magulang bago lumipat sa United States upang maghanap ng mas maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Ngunit gaya ng maraming migranteng pamilyang nagsisimula muli sa ibang bansa, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Sa katunayan, mula 2019 hanggang 2020 ay nanirahan sila sa isang public housing community habang pilit bumabangon sa hirap ng buhay. Kalaunan, nang bahagyang umayos ang kanilang kalagayan, nagkaroon sila ng pagkakataong makabili ng bahay sa Lake Elsinore. Para sa pamilya ni Celeste, simbolo iyon ng bagong simula at mas magandang kinabukasan. Si Celeste ang bunso sa magkakapatid. Sinikap ng kanyang mga magulang na mapuno ng pagmamahal at init ang kanilang tahanan. Tuwing Biyernes ng gabi, pagkatapos ng eskwela at trabaho, sama-sama silang manonood ng pelikula bilang bonding at pahinga mula sa pagod ng buong linggo. Sa kanilang komunidad at paaralan, kilala si Celeste bilang mabait, magalang, matalino at mapagbahal na dalagita. Ngunit ayon sa mga ulat, unti-unting nagbago ang lahat matapos niyang makilala si David. Katulad ng nabanggit kanina, nagkakilala umano si David at Celeste sa pamamagitan ng Fortnite. Habang tumatagal, lumaki umano ang impluwensya ng singer sa buhay ng dalagita. Impluwensyang sinasabing nagtulak kay Celeste na paulit-ulit na lumayas at iwan ng kanyang pamilya. Noong 2024, ilang beses na nai-report sa pulisya ang pagkawala ni Celeste. Unang naitala ang kanyang paglalayas noong February 14, 2024. Dahil sa labis na pag-alala, nag-post pa ang kanyang ina sa Facebook upang humingi ng tulong sa mga kaibigan, kakilala at sino mang maaaring maimpormasyon tungkol sa kanyang anak. Pagsapit ng February 17, natuklasan ng mga investigador na nakikipag-ugnayan si Celeste kay David Burke. Nakipag-ugnayan ang mga pulis sa singer. Ngunit ayon sa ulat, sinabi nitong minsan pa lamang niyang nakikita ng personal ang dalagita. Pagkaraan ng 2 araw, noong February 19, naibalik si Celeste sa kanilang tahanan. Upang tuluyang maputol ang komunikasyon nito kay David, kinumpiska ng kanyang mga magulang ang cellphone ng dalagita. Kumalat din online ang ilang larawan at screenshots na umano'y nagpapakita na nagbayad si David ng $1,000 sa kaklase ni Celeste Abigail Rivas Hernandez upang i-deliver ang bagong cellphone na binili niya para sa dalagita. Ayon sa mga ulat, ginawa umano ito upang maipagpatuloy pa rin nila ang komunikasyon kahit kinumpiska na ng mga magulang ni Celeste ang kanyang dating telepono. Ngunit pagsapit ng March 19, 2024, muli na namang inireport ng pamilya ni Celeste na nawawala ang dalagita. Huling nakita si Celeste na tumatakbo malapit sa isang liquor store bandang 7:00 ng umaga. Hindi naman nagtagal ay nakabalik rin siya sa kanilang bahay. Ngunit tila hindi pa rin tuluyang napuputol ang koneksyon niya sa singer. Hanggang sa dumating ang April 5, 2024, ang araw na muli na namang naglaya si Celeste. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon na rin ang huling beses na nakita siyang buhay ng kanyang pamilya. Matapos ang pagkawala ng dalagita, ginawa ng kanyang pamilya ang lahat upang mahanap siya. Inikot nila ang buong komunidad, nanghingi ng surveillance footage mula sa mga lokal na negosyo, namigay ng flyers at nagdikit ng poster sa buong Lake Elsinore. Nakausap sila sa mga kaibigan at kakilala ni Celeste para sa anumang impormasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, walang makapagsabi kung nasaan ang dalagita. Umabot ng halos 14 na buwan ang desperadong paghahanap ng kanyang pamilya. Sa parehong panahong ding iyon, nirentahan umano ng manager ni David ang isang mansyon sa Hollywood Hills para sa singer. Ayon sa mga ulat, umabot umano sa 20 hanggang $24,000
kada buwan ang renta ng bahay, katumbas ng mahigit 1 milyong piso buwan-buwan. Matatagpuan ang mansyon, halos 1.5 oras ang layo mula sa Lake Elsinore kung saan nakatira ang pamilya ni Celeste. Ayon sa investigasyon, sa mansyong ito umano nanirahan si Celeste kasama si David habang nagpapanggap bilang isang 19-year-old university student. Upang hindi mapaghinalaan, madalas umano siyang magsuot ng maluluwag na damit, hoodies at malalaking salamin upang magmukhang mas matanda kaysa sa kanyang totoong edad. Maging ang mga kapitbahay, kaibigan at ilang katrabaho ni David ay naniniwalang legal age na ang dalagita. Ilang beses umano siyang nakitang kasama ng singer sa concerts, backstage events, live streams at maging sa mga bars at venues na para lamang sa mga nasa wastong gulang. Naiulat din kasama siya ni David sa ilang biyahe patungong London, Texas at Las Vegas. Ayon pa sa mga ulat, gumagamit umano si Celeste ng mga peking ID upang makapasok sa mga lugar na bawal sa menor de edad. Mga dokumentong sinasabing konektado rin kay David. Sa loob ng maraming buwan na magkasama silang naninirahan sa iisang bubong, pinaniwala umano ng singer ang dalagita na may kinabukasan silang dalawa. Marami ring ebidensyang kumalat online na tila nagpapatunay kung gaano kalalim ang relasyon nila. May mga larawang lumabas kung saan may suot si Celeste na engagement ring, habang sa kanyang palasingsingan ay makikita rin umano ang tattoo ng pangalan ng singer. Kilala rin siya ng ilang tao sa mundo ni David at tila bahagi na rin ng pribadong buhay ng artist. Ngunit habang patuloy na lumalawak ang kasikatan ni David, tila unti-unti ring nagiging komplikado at mapanganib ang papel ni Celeste sa kanyang buhay. Hanggang sa sumapit ang April 2025, ang panahong tuluyang umanong nagulo ang relasyon ni David at Celeste. Ayon sa mga lumabas na screenshots at court records, nagkaroon umano ng matinding pagtatalo ang dalawa matapos mahuli ni Celeste na may iba pang kausap na babae ang singer. Galit at emosyonal umano ang dalagita at dito niya raw binantaan si David na isisiwalat niya sa publiko ang tunay nilang relasyon. Isang bantang maaaring sumira hindi lamang sa reputasyon ng singer kundi pati sa kanyang mabilis na sumisikat na karera. Sa mga panahong iyon, naghahanda si David para sa release ng kanyang kauna-unahang studio album at nalalapit niyang world tour. Mga proyektong maaaring mabuwag kapag nalaman ng publiko ang umano'y relasyon niya sa isang menor de edad. Matapos ang palitan nila ng mensahe, nag-book umano si David ng Uber para sunduin si Celeste papunta sa kanyang mansyon sa Hollywood Hills. Ayon sa mga court records, doon umano naganap ang pagpatay sa dalagita. Tinatayang nangyari ito bandang alas 10 ng gabi, ilang minuto lamang matapos dumating si Celeste sa bahay ng singer. Mas lalong naging kahina-hinala ang kaso dahil kahit nasa loob na umano ng mansyon si Celeste, nagpadala pa rin si David ng mensaheng, "Where are you?" Isang detalye na ayon sa prosecutors ay posibleng pagtatangkang gumawa ng alibi o cover story. Matapos ang krimen, bumiyahe umano ang singer papuntang Santa Barbara County upang itapon ng ilan sa mga personal na gamit ni Celeste, kabilang ang kanyang passport at mga ID. Makalipas ang halos isang buwan, natagpuan ang mga ito ng isang Caltrans worker. Ngunit kinabukasan, April 24, 2025, nagpatuloy umano si David sa kanyang buhay na tila walang nangyari. Nagbigay pa siya ng interview sa isang radio station. 2 araw matapos nito, inilabas niya ang kanyang debut studio album na pinamagatang Withered. Patuloy siyang nag-promote ng album, nag-guest sa iba't ibang events at naghanda para sa kanyang world tour habang walang ideya ang publiko sa umano'y nangyari sa loob ng kanyang bahay. Habang patuloy namang lumalaki ang kanyang kasikatan, ayon sa mga investigador ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang problema ni David dahil nasa kanya pa rin umano ang labi ni Celeste. Sa mga panahong iyon, pinaniniwala ang nasa trunk pa ng kanyang sasakyan ang katawan ng dalagita.
Batay sa records ng kanyang online purchases, umorder umano si David ng pala mula sa The Home Depot noong April 2024. Makalipas ang ilang araw, bumili rin umano siya ng 2 chainsaw mula sa Amazon na na-deliver sa kanyang bahay noong May 1. Pagsapit naman ng May 5, dumating umano sa kanyang address ang isang body bag, laundry bags at isang asul na inflatable pool. Ayon sa prosecution, posibleng ginamit ang inflatable pool upang hindi kumalat ang dugo sa garahe habang pinaghihiwa-hiwalay umano ang katawan ng dalagita. Pinaniniwalaang inilagay ang mga bahagi ng katawan ni Celeste sa mga itim na body bag at plastic bags bago isinilid sa trunk ng kanyang Tesla Model Y. Matapos umano ang lahat ng ito, nagpatuloy pa rin si David sa kanyang normal na buhay. Tuloy ang kanyang album promotions, guest appearances at pagiging aktibo sa social media, bagay na lalong ikinagulat ng publiko nang lumabas ang mga detalye ng kaso. Noong June 29, 2025, bago tuluyang simulan ang kanyang world tour, nakuhanan pa umano sa surveillance footage si David habang minamaneho ang kanyang sasakyan sa huling pagkakataon. Kinumpirma rin umano ng Tesla telematics data na siya ang huling taong nagmaneho ng naturang kotse. Pagkatapos nito, ipinarada at iniwan umano ng singer ang sasakyan sa isang pampublikong kalsada sa Hollywood Hills. Matapos ang ilang linggong pagkakaparada ng sasakyan sa isang pampublikong kalsada sa Hollywood Hills, ito ay tuluyang na-impound at nahatak papunta sa isang tow yard. Ngunit kalaunan napansin ng mga tauhan sa lugar ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng trunk ng sasakyan. Dahil dito, agad nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad ang sitwasyon upang masuri kung ano ang pinagmumulan nito. Pagdating ng mga pulis, doon nila natuklasan ang mga labi ng isang dalagita sa loob ng sasakyan. Kalaunan ay nakumpirma na ang kotse ay nakarehistro sa Texas sa pangalan ng singer na si David o David Anthony Burke. Ayon sa mga investigador, halos naagnas na ang katawan ng dalagita nang matagpuan nila ito. Matagal nang nasa loob ng sasakyan ang mga labi ng biktima at malaki na ang naging epekto ng init at panahon. Dahilan kung bakit naging mahirap agad ang pagkakakilanlan nito. Umabot pa ng ilang linggo bago tuluyang makumpirma na ang biktima ay si Celeste Abigail Rivas Hernandez, isang menor de edad na matagal nang nawawala. Matapos ang kumpirmasyon, nagsagawa ng search operation ang mga otoridad sa mansyon ng singer sa Hollywood Hills. Doon ay nakapagsagawa sila ng forensic examination at nakahanap ng mga ebidensyang nag-uugnay sa dalagita sa loob ng property. Natagpuan nila ang DNA ni Celeste sa garahe, pati na rin ang mga gula-gulanit na inflatable pool. Dahil sa bigat ng mga lumalabas na impormasyon, kinansela ang ilang natitirang schedule ng world tour ni David habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gayunpaman, hindi naging mabilis ang proseso ng kaso. Kinailangan pa ng masusing pagsusuri ng mga digital at physical evidence bago tuluyang maikasa ang mga legal na hakbang laban sa kanya. Matapos ang ilang buwan ng investigasyon, formal na inaresto si David Burke sa kanyang tirahan sa Marmont Avenue. Kinasuhan siya ng mga mabibigat na kaso kabilang ang first-degree murder kay Celeste, pang-aabuso sa menor de edad at pagpira-piraso sa katawan ng isang tao. Base sa autopsy report na lumabas noong April 20, 2026, multiple penetrating injuries dahil sa pananaksak ang ikinasawi ng biktima. Nagkaroon ito ng saksak sa kanang bahagi ng tiyan na tumagos sa kanyang atay. Nagkaroon din ito ng saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib na tumagos naman sa intercostal space. Ayon sa postmortem report, may bigat na 71 pounds ang mga labi ng biktima. Halos bungon na lamang ang natitira sa ulo ng dalagita. Nawawala na rin o marahil ay natunaw na ang kanyang kaliwang mata. Putol ang parehas na braso, pati na rin ang mga binti. Putol din ang kaliwang palasingsingan ng dalagita, pati na rin ang hinliliit nito. Ang palasingsingan ng dalaga ay maroong tato na may nakasulat na "Shh".
katulad ng tattoo ni David sa kanyang daliri. May mga natagpuan din na kulay asul na fragment sa likod ng biktima na nagmamatch naman sa kulay asul na inflatable pool na natagpuan sa garahe ng mansyon ng singer. Bukod dito, nakapagtala rin ng mga investigador ng iba pang mahalagang ebidensya na nag-uugnay sa kaso, kabilang ang mga digital files na umano'y nakuha mula sa mga devices ng singer. Ayon sa mga ulat ng prosecutors, umabot ito sa tinatayang 40 terabytes ng data na kinabibilangan ng iba't ibang larawan at video na iniimbestigahan pa ng mga otoridad, kabilang ang mga materyales na may kaugnayan sa mga menor de edad, kabilang narito nga ang dalagitang si Celeste. Idinagdag din ng prosecution na ang umano'y motibo sa likod ng krimen ay nakaugat sa pagtatangkang mapanatili ang reputasyon at kasikatan ni David sa gitna ng kanyang mabilis na pag-angat sa industriya ng musika. Sa panahong iyon, nasa kasagsagan siya ng kanyang career. May mga high-profile endorsements, malalaking streaming numbers at nakatakdang world tour sa North America at Europe. Ayon sa mga prosecutors, isa sa mga tinitinang anggulo ay ang posibilidad na ang paglabas ng relasyon niya kay Celeste, lalo na kung ito ay mapapatunayang may kinalaman sa isang menor de edad, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanyang karera. Dagdag pa sa alegasyon, posibleng may hawak na sensitibong impormasyon ang dalagita tungkol sa kanilang umano'y relasyon at iba pang detalye na maaaring magdulot ng mas malawak na investigasyon. Sa kabilang banda, naging sentro rin ng kontrobersiya ang mga lyrics at visual themes sa ilang proyekto ng singer. Ilang observers ang nagsabing tila may madidilim na imagery sa kanyang musika at music videos, kabilang ang mga konseptong tumatalakay sa pagkawala, guilt at emotional breakdown. May ilan ding nakapansin na ang mga babaeng lumalabas sa kanyang music videos ay may physical na pagkakahawig kay Celeste, bagay na nagdulot ng iba't ibang interpretasyon mula sa publiko. Gayunpaman, mariing itinanggi ni David ang anumang paratang na may kinalaman sa aktwal na krimen. Ayon sa kanyang panig, ang kanyang mga kanta ay produkto ng artistic expression, halo ng cinematic storytelling, poetry first writing style at impluwensya ng Japanese manga at anime na madalas gumagamit ng dark at symbolic imagery. Giit ng singer, ang lahat ng liriko at visual themes ay kathang-isip lamang at nagsisilbing paglalabas ng emosyon tulad ng heartbreak, isolation at inner conflict. Hindi anya ito dapat ituring na literal na salamin ng realidad. Katulad ng naunang nabanggit, patuloy pa rin ang investigasyon sa kasong ito kaya nanatiling walang pinal na hatol hinggil sa magiging kalagayan ni David. Sa kasalukuyang yugto ng kaso, iniulat na siya ay nakakulong sa Twin Towers Correctional Facility sa Los Angeles at hindi rin siya nabigyan ng pagkakataong makapagpiyansa. Ayon sa schedule ng korte, nakatakda ang status hearing sa darating na May 12, habang ang preliminary hearing naman ay itinakda sa May 26. Sa mga ganitong pagdinig, inaasahang tatalakayin ang bigat ng ebidensya at kung may sapat na basehan upang ituloy ang kaso sa mas mataas na hukuman. Kung sakaling mapatunayang guilty sa mga paratang, maaaring maharap si David sa pinakamatinding parusa sa ilalim ng batas ng California, kabilang ang habang buhay na pagkakakulong o, sa mga kasong may qualifying circumstances, ang mas mabigat na kaparusahan ayon sa desisyon ng korte. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang publiko habang hinihintay ang susunod na mga hakbang ng paglilitis at kung ano talaga ang magiging pinal na hatol sa isa sa mga kasong masusing binabantayan ng media at ng publiko. Hindi pa tapos ang kasong ito. Ilang taon pa lang ang lumipas pero ang mga tanong ay nananatiling buhay, lumalalim, sa bawat bagong detalye na lumilitaw sa investigasyon ng kasong kinasasangkutan ni David. Sa gitna ng lahat, nananatiling sentro ng kaso si Celeste Abigail Rivas Hernandez, isang pagkawala na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nabibigyang linaw. Ang paglilitis ay nagpapatuloy, ang ebidensya ay sinusuri, ang mga pahayag ay patuloy na hinahamon sa loob ng korte. Pero sa labas ng husgado, iisa pa rin ang naging ibabaw, ang kawalan ng final na sagot.
Dahil sa ganitong mga kaso, hindi laging katapusan ang desisyon ng korte. Minsan, simula pa lang ito ng mas mahabang paghahanap ng katotohanan. At habang wala pang pinal na hatol, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Kailan nga ba talaga matatapos ang kasong ito? Kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang buong katotohanan. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.